O Mainit naman. ang magiging debatihan dyan, usapan mga kapuso. Kaya minarapat po namin kunin naman ang Side ng side naman oo. ni 4th District Representative Bong Suntay. Mm. Nasa ating linya, Congressman Suntay, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi, Joel at Weng. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Inaasahan bang kayo'y titindig at tututulan ito pong House Justice Committee report sa impeachment po kay VP Sara? Well, alam mo, during the hearing sa Committee on Justice, I raised points that mula sa obserbasyon ko, mula doon sa mga ebidensya pinakita, testimony na nakinuha, at saka mga sinubmit na affidavit. As I mentioned, sa impeachment complaint kasi, kailangan the impeachment complaint can stand on its own. Dapat ang pagsusuri na gagawin ng Committee on Justice is susuriin yung complaint na final at suriin kung kayang tumindig nito mag-isa na hindi na kailangan ng ibang ebidensya. Ang problema, ang napansin ko during the Committee on Justice, we went beyond the four corners of the complaint. Parang naghanap ng mga panibagong ebidensya, panibagong affidavit, panibagong testimonya na hindi naman attached to the complaint. In fact, it was the same observation raised by Congressman Rufus Rodriguez na parang fishing expedition. So, para sa akin ay uulitin ko lang yung mga obserbasyon ko na ibinigay base doon sa hearing namin sa Committee on Justice. Imamanifest niyo po yun sa floor para on the record, yan yung posisyon ni Congressman Suntay. Oo, Weng. Opo. Ganun po yun. Alright. Doon po sa naka-attend naman kayo ng kabuuan ng mga hearing na ito, sa tingin niyo, ano yung weakest doon sa mga sa articles of impeachment? 4 daw po yun Congressman Suntay. Well, unang-una, yung testimony ni Madriaga, you know, ako ay si Madriaga is isang convicted na felon at ito nilabas pa sa kulungan para lang magbigay ng testimonya. And yung testimonya niya became a cornerstone of the complaint. Parang how can you give credence to such testimony? In fact, kahit na sa korte, pagka pumunta ka, yung mga testimonya na nanggaling sa medyo tainted source, you have to consider it carefully at dapat suriin mo. Now, hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung mga members ng committee to test the credibility, not only of the witness, but of the statements that he made. So, I think, parang maling-mali. So yun, Dahil, mahina yun. parang napaka-imposible nung sinabi niya. Isipin mo, nung way back nung 1990, siya yung na-convict for kidnapping. Way back nung mga 2000, nagkaroon ng raid sa isang bahay sa Tanay at nakakuha ng maraming unlicensed firearms. Nung 2020, muli siyang nakasuhan ng kidnapping. And in between 1990s to 220s, in between those convictions, naging agent siya ng NBI, naging agent siya ng CIDG, naging trainer siya ng VP-SPG, naging consultant siya. Political advisor na Pangulong Duterte, naging security advisor ni Vice President Sara Duterte. Parang napaka-imposible. Okay. Kung boto ang pag-uusapan, ang sabi po ng mga pro-impeachment, nasa 215 daw sila. Sabi nga ni Congresswoman De Lima kanina, ang conservative estimate niya 150 to 200. Kayo, sa tingin niyo, sa inyo pong side naman, meron ba kayong bilangan din ng boto? Well, alam mo, ako naman walang side na tinasabi. I'm just being consistent. Kung maaalala nyo, there was an impeachment complaint filed against the President and I voted no against it. Nung may nag-file ng impeachment complaint against the Vice President, I also voted no based on the same observation that I used. Kaya nga, ang bungad ko nung nagsimula ang pagdinig sa impeachment complaint ng Vice President is that we should use the same standards. Kasi itong dalawang taon na ito, the President was voted by over 31 million Filipino people. Ang Vice President naman, over 32 million. And I don't believe that Congress can substitute its decision for the mandate given by those millions of Filipinos.
Okay. So you will vote 106 lang. You will vote no. 106 lang ang kailangan. Mamaya you Ako? will vote no. Makikita natin mamaya. Oo. Diba? Abangan namin, Congressman Bong. Salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning Okay. po. Good morning, sir. Thank you, Good morning. sir. Good morning. Representative Jesus Manuel Bong Suntay, Quezon City 4th District. Abangan, mga kapuso. Abang-abang yun. Oo.